na ginagalawan natin. Now, nevertheless, yung pagse-celebrate po ng Christmas, it's really a good thing. Nevertheless, kung ano man yung date or parang feeling mo araw-araw Christmas, you can do it yourself. Kung feeling mo everyday is God's gift, kaya sabi nga 'di ba dun sa Kung Fu Panda, we called it daw present. 'Di ba? Yung araw na ito na kung saan tayo nabubuhay, we called it present because it is always God's gift sa buhay ng bawat isa sa atin. But let me tell you, ang Diyos natin na buhay, meron siyang kumbaga level din ng mga binibigay na regalo. Kung alam natin, marami regalo si Lord sa buhay mo, pwedeng, wow, meron kang favor si Lord sa trabaho mo, may promotion ka, no? Or it can be something else na inaasa mo kay Lord, Lord, sana regalo mo sa akin ngayong December, yun na lang, Lord. And then binigay ni Lord sa'yo, December 1 pa lang, no? Meron na kagad favor sa buhay mo si Lord. Other than that, merong greatest gift si Lord na binibigay sa buhay ng bawat isa sa atin. And one of that is actually the gift of faith. Sabihin nga natin, faith. Now, ang faith po mga kapatid, ay araw-araw natin na daladala at ginagawa sa buhay ng bawat isa sa atin. Actually, ang faith na ito ay tinatawag ng marami na fifth sense na meron tayo. Now, of course, ano yung 5 senses natin? Meron tayong, ano yun? Hearing, ano pa? Sight, ano pa? Smell, ano pa? Taste, ano pa? Touch, okay? But the things is actually called faith. And it is what is inside of us. Kaya meron kang tiwala kapag halimbawa, nagbigay ka nung may bumili sa store nyo. Tao po, mamimili po kami ng ganito. Then, di ba binigay mo sa kanya yung bibili niya, tapos hindi pa siya nagsusukli sa'yo, meron kang tiwala na ibibigay niya yung bayad. Tama ba yun? Okay? Every time, meron tayong ganon. And hindi tayo lagi paranoid na kung saan kapag lagi nakalagay sa cellphone mo, si ganito yung tinext mo or chinat mo ngayong Christmas, di ba? Parang, alam mo na sa kanya talaga pupunta yon. Hindi ka paranoid na totoo ba talaga? Pati nga ako nung server ng Globe tsaka ng Smart para ma-make sure ko na yun talaga. Meron kang tiwala doon sa isang bagay na yon, And it is our sense of actually knowing that what we cannot see is there. No? Yun yung sense natin na yon. And faith, alam niyo po, hindi ito yung bagay na kung saan din na isang bagay na we are born with. Akala ng marami, parang, wow, ang lakas ng faith niya. May mga nag-post dahil nag-break up na sino yun? Yung Kathniel daw, may mga nag-post na, ay, magiging sila ulit, ganyan, wow, parang feeling nila sila ulit, Now, may mga ibang gano'n na parang feeling lang, bakit ganyan? But let me tell you, it's actually, faith is not a capacity that some people are born with. We only get that faith through hearing the Word of God. This is not a faith na kung saan what we have in our daily lives, but it is more than that. Hindi ito yung faith na kung saan hindi ako naniniwala na may Diyos kasi kailangan ipakita mo sa akin. Tapos sasabihin ko rin sa'yo, hindi ako naniniwalang meron kang utak kasi kailangan pakita mo muna sa akin. Hindi pwedeng ganon, di ba? Tama ba? It is more than that. But actually, this is faith. Faith to God. Sabihin nga natin, faith to God. No? That something is there, even without seeing it physically, even without touching it, smelling it, pero alam natin in our hearts, it is there. Kasi kumikilos din siya sa buhay natin in so many ways. Now, let me tell you, mga kapatid, that more than a gift, alam niyo po, kailangan gusto nating ma-realize ngayon na kung saan hindi si Santa Claus yung nagbibigay ng gifts. Kasi most of us, kahit po ako noon,
nung bata, pag may nagsabi sa akin na, uy, alam mo, Christmas na, si Santa Claus darating, ganyan. And I'm so expectant din na meron mga magbibigay pa sa akin ng gift. And parang merong magbabagsak na lang sa kamay ko, no, ng gift. And kapag halimbawa nakikita natin sa TV, there's this someone na makakapagbigay ng gift, parang na-expect natin parang, wow, gusto ko nung parang binibigyan na lang ako. But hindi yun ibibigay sa'yo dahil pinaniwalaan mo siya basta-basta. Ang faith is not necessarily nandoon na kaagad kapag naniwala ka na meron nung bagay na yon. Hindi porket sinabi mo na, totoo si Santa Claus, tapos bibigyan ka na niya ng ganyan. Hindi ganun po ang faith. Now, we get it, first and foremost, hindi by expecting it, but by hearing it. We get the gift of God by hearing the Word of God. Nakuha niyo po? Are you with me? No? You get it by hearing the Word of God. In Romans chapter 10 verse 17, ang sabi, so faith comes from hearing. Can you say it with me? Faith comes from hearing. Katulad ng pakikinig natin ngayon. That is hearing the good news. About what? Pagbabalikan ba ng Katniel? Hindi. It is what? Walang repercussions sa mga gagawin ko. I can do whatever I want. I can be like Hitler tomorrow. Pero why do most of us ngayon, mas gusto natin yung kindness naman ni Mother Teresa. Di ba? Why most of us adore her? Bakit? Kasi we know that somehow or some way, kapag gumawa ka ng mabuti, God will do something sa mga nagawa nating mabuti and we will have a good life, a better life than this. But let me tell you, more than that, hindi natin kayang iligtas yung sarili natin. Why? Kasi yung human efforts natin, hindi kayang abutin yung effort ng Diyos. Do you get what I'm saying? Hindi tayo mas makapangyarihan sa Diyos. Kaya, no one can be saved through man's efforts. That is actually the Christian worldview. No one can be saved sa pamamagitan ng effort ng tao. Now, paano tayo maliligtas? It is actually through Jesus Christ. Sino ba si Jesus? Tao lang siya, of course. But then let me tell you again, He is also God. Bakit? Ang Diyos, even po, pakita na nga natin yung verse natin. Advance na natin sa, nalagay ko ba? John chapter 3 verse 16. Hindi ko nalagay? Okay, hindi. John chapter 3 verse 16, recite natin. For God so loved the world that He gave what? His only begotten Son. Now let me tell you, that is actually what God is saying na ganun yung pagmamahal niya sa atin. That He will give Himself para sa bawat isa sa atin. Now, mga kapatid, ang iniisip natin madalas ay kapag sinabi nga Son of God, parang hindi siya Diyos. Di ba? Inisip natin, God's only Son, okay. So, mas mababa siya sa Diyos. But let me tell you, it's a different thing, parang ganito yan. Sino dito may anak? Taas kamay, mga may anak. Ayan, may anak. Okay. So, ang being natin, of course, we are all human being. Okay? Sino dito mga anak? Okay. Okay, may mga anak, marami ha. Okay ha, tinan niyo ha. Kapag ba yung nanay nyo, nandito siguro yung nanay nyo, tinignan ng iba nanay niya, no? Nandito ngayon, ibang klaseng tao ka na ba sa nanay mo? O tao ka pa rin? Come on. You're the same being. You're a human being still. Tama ba?
Now, hindi ibig sabihin po, mga kapatid, that Jesus or God's Son is God's Son, mas mababa siyang Diyos. He is still God. Nakuha natin? And God, ang sabi ng Bible, He is one. And the Bible says, si Jesus daw ay the Alpha and the Omega, the eternity itself. Now, hindi pwede ang isang tao maging eternity or eternal. Tama ba? Hindi pwede. But the Bible is saying Jesus is eternal. That is why ang Diyos mismo ang umabot sa bawat isa sa atin through Jesus Christ. Hindi po tatlo ang Diyos, isa lang. In the person of Jesus Christ, para sa ganon, ang bawat isa sa atin maligtas, magkaroon ng relationship with God. That is the message of Jesus. Kaya ngayon merong Christianity. Kaya ngayon, hindi tao ang nagligtas, no? Hindi yung mga nakikita natin na si Senior, ano yun? Senior Uwak ba yun? Ano? O ganon. Hindi po mga ganon. Or something else, someone na mga, siya daw ang Son of God. Hindi po. Kundi Jesus Himself. Why? Now, because the Bible has said it. The Bible says na anyone who believes in God will be saved. Now, next slide please. Faith believes what God has revealed. Pinaniniwalaan ng faith kung ano yung ni-reveal ng Diyos. It rests on what God has said. If God has not spoken, faith would be impossible. Here's the good news. Ano yung good news? God has spoken. Nagsalita ang Diyos. Through what? Through His Word. And that is why faith is possible. Now, nagsalita ang Diyos, of course, through Jesus Christ. And that is why, hindi po yun basta-basta na-claim na, okay, ako ang Diyos. Hindi po ganon. Hindi isang tao yung nag-claim na si Jesus yung Christ or nakakita sa Kanya, kung hindi napakarami po mga tao. Through the signs and wonders na ginawa niya, maging sa death and resurrection niya. Si Jesus po ay hindi namatay, nabuhay, tas namatay ulit. Okay? Si Jesus po ay namatay, pero nabuhay, at umakyat sa langit. Ganun po ang nangyari. No? Now, faith is possible dahil ngayon meron tayong pag-asa. All of us are sinners. Amen? Including me. Kahit po ako. All of us. Kahit yung sinasabi niyong, may kilala ko, konti lang siya magkasala sa isang taon. Sa 365 days, isa lang beses magkasala. May kilala ba kayo mga ganon? Wala. Wala daw. Now, eto. Merong ngayon, kung meron mang taong ganon, isa lang yung kasalanan niya sa loob ng isang taon. Nabuhay siya for 30 years. Ilan kasalanan niya? 30. Okay. O kahit sabihin natin isa lang, ang kasalanan niya in his lifetime. Papasok ba siya sa langit or hindi? Why do we think na pag nag-imbak ako ng good works, mabuti naman akong tao, kailangan ako pumasok dyan? Bakit kaya iniisip natin yon? Kasi most of us would think na yung sarili nating effort would put us to a better situation. But let me tell you, kahit anong gawin mong good works, if it is not based or hindi si Christ yung foundation nun, it would amount to nothing. Kaya kailangan natin ng faith. Only faith saves. Faith in Jesus. Now, ngayon, anong klaseng faith yung meron ang bawat isa sa atin? Kasi yung faith na ito yung faith na kung saan, pag humarap ka sa Diyos, bakit kita papapasukin sa tahanan ko? Anong masasabi mo sa Kanya? Is it, oh Lord, nagpipray naman ako, nagaganito ako, ganito ginagawa ko, pero teka, may kasalanan ka eh. Anong masasabi mo? Konti lang naman po yung kasalanan na yun. Hindi pwede makapasok sa malinis na lugar yung
meron pa rin kahit ni isang gatiting 99.9% of germs. Hindi po pwede. Kahit ni isang katiting lang na kasalanan sa isang banal na Diyos. That is why we need Jesus. Bakit? Siya yung nagsasabi na, luminis na yan dahil sa akin. I gave my life to this person and now, pwede na siyang pumasok sa kaharian ng Diyos. That is why faith is actually possible. Amen? Naintindihan natin? Next. Now, meron pong tinatawag na 4 kinds of faith. 4 na klase ng faith. Sino excited malaman yun? Okay? Sa unang klase ng faith ay tinatawag na dead faith. Okay? Patay na pananampalataya. So it is faith without the evidence of works. May faith ka, pero walang gawa. Walang ebidensya ng gawa. Now, tignan natin po ang sinasabi ng James chapter 2, verse 14 to 17. Sabi-sabi nga nating basahin to. 1, 2, 3, go. Mga kapatid, sabihin nyo na may faith kayo. Okay, next slide. Halimbawa, may isang kapatid na walang maisuot o makain. Anong silbi kung sasabihin nyo sa kanya, God bless you. Sana okay ka at makakain ka ng maayos. Pero di nyo naman siya bibigyan ng mga kailangan niya. Now, titignan natin yon. Ano yung klaseng faith na meron daw tayo kung hindi natin yung pinapakita? Now, ano yung faith natin? That Jesus Christ paid for our sins. He saved us. Amen? Through the cross. Now, kung yun yung faith natin at may humingi sa atin ng tulong, paano mo i-express yung pagmamahal ng Diyos sa Kanya? Through our works. Now, hindi lang basta, God bless you, okay na yun, yun na lang. But anything that you can help, kailangan i-extend mo. Kasi bakit? Anong sabi sa verse 17? Ganon din sa faith. Ano daw? Patay yun kung walang kasamang. Parang ganito. Sinabi na natin na, alam mo, mahal tayo ng Diyos. Talaga, mahal tayo ng Diyos? Paano ko na mararamdaman yung na mahal niya ako? Ganito ang buhay ko. Marami akong problema, ganito, ganyan, dami nangyari sa family ko. Now, tignan nyo, paano natin ma-extend yung love ni God sa ganong tao? How do we extend? Of course, by being with them, listening first. Diba? Kung meron niyang sa loob-loob niya, dala-dala ng masamang loob, mabigat na problema, pasanin, kailangan niya ng mga taong makikinig sa kanya. Amen? One time, merong instance na kung saan lumapit din sa akin, sabi niya, bro, meron akong problem sa family. Then, sinabi niya na lang yung problem sa family, ganyan. Sabi ko sa kanya, thank you sa pag-open mo, ganyan, alam kong sensitive, ganyan. Pwede ba kitang ipag-pray? Then, pinag-pray ko siya. After nun, tinanong ko siya, sabi ko, okay, anong kailangan mo? Alam niyo sabi niya sa akin, wala na, okay na. Narinig mo na yung side ko, okay na ako. What do you think? Now, makikita natin, we extend the grace of God in so many ways. Hindi lang, nakakala kasi natin parang lagi, puro pera, di ba? Ito, 5 piso. In-extend ko na yung grace ni Lord sa'yo. Hindi. Okay, we extend the grace of God in so many ways kung ano yung pangailangan nila. Amen? Kasi bakit? It's more than just us. It's about all of us. Kasi ang pride, mga kapatid, ito yung pride. Ang pride po, ito yung pagmamataas at pagiging makasarili. Okay? Selfishness pa rin, ugat pa rin nun pride. Gusto niya mas maging mataas siya, mas greater than the rest, at hindi niya nakailangan ang lahat. That is pride. No? Now, alam niyo ba that in the stories in the Bible says that
the first and foremost na nangyari ay si Satan mismo. Bago siya naging Satan, siya po ang pangalan niya ay Lucifer. Ang Lucifer meaning morning star. Now, ang Bible, in the book of Ezekiel, dinefine siya as someone na kung saan merong majestic beauty. Hindi ko na alam paano ba explain yung majestic beauty. Pero nonetheless, yung katawan niya daw is full of musical instruments, no? And then talagang full of glory. Ganun yung definition niya. Now, he wants to be equal or greater than God. Yun yung gusto ni Lucifer mangyari. So what happened was, because of that pride, no, binagsak siya ng Diyos. Now, let me tell you, when we do not care anymore about others and sarili na lang yung fino-focus natin sa ating mga buhay, pride ngayon tumataas sa buhay natin. Kaya, people who are prideful, sila yung nagne-neglect sa mga nangangailangan. Do you get what I'm saying? No? Kaya tignan nyo, yung mga makasarili, yung mga nangungurakot, nangungupit, they are prideful people. Bakit? They only think of themselves. Ay, yung family ko, kailangan mas greater ako sa kanya. Kahit sa work. Kaya di ba merong mga politics sa work? Sino mga nag-work dito ngayon? Come on. Di ba? Ba't nagkakaroon ng siraan sa work? It is because of pride. Ay, hindi, mas magaling ako dyan. Ay, hindi magaling yan. Ako mas magaling. Di ba? Kaya ngayon, ang faith natin is being tested every day. Anong klaseng faith yung meron ka? When people are around you at nangailangan sila. How about your family? Your members? Your leaders? Nangailangan ba sila? What do you think? Now, this is called dead faith. Ibig sabihin, merong pananampalataya pero not considered the genuine type of faith. Ito yung faith na kung saan hindi dapat tularan ng bawat isa sa atin. Sabihin mo sa katabi mo, di mo dapat tularan. Sabihin mo sa kabila, hindi ko dapat tularan. The next kind of faith ay tinatawag na, pakita natin, demonic faith. So bakit demonic? Of course, it originated from the demons. Ito po yung tinatawag na intellectual faith. Now, ito ano ba yung paniniwala, believing? It is more on the mind. Diba? But, ano ba talaga ibig sabihin ng faith? It is trusting, relying. Reliance meaning, ano yon? Sasandalan mo. Hingi ka ng tulong sa Kanya. Do you get what I'm saying? Ang faith, more on intellectual pagdating sa demonic. Now, paano ito nasabi na demonic yung faith na ganito? Sabi sa James chapter 2 verse 19, tinanong ni James yung mga believers nung time na yon. Anong sabi? Naniniwala ka na iisa ang Diyos, di ba? Okay yan. Sabi niya, pati mga demonyo naniniwala rin. At nanginginig pa sila sa takot. Now, take notice, mga kapatid, pati daw mga demonyo, ano daw? Naniniwala rin. They have the knowledge of Christ. They have the knowledge about God. Meron silang pag-iisip. Alam nila na merong Diyos. Ang tanong, nabubuhay ba sila na parang may Diyos? Di ba? Yun ba? Or sila ba mismo, do they trust the Lord? Hindi. They do not trust the Lord, kaya nga sila nagrebel. Remember, ganun din po yung works ni Satan pagdating sa ating forefathers, si Adam, and si Eve. Tignan niyo po, 'di ba, nung yung prutas, sabi ng iba mansanas daw, 'di ba? Nung pinitas ngayon ni Eve. Pero bago mangyari 'yon,
tinukso siya nung serpent. Anong sabi ng serpent? Sino nakakaalala dito? Sinabi ba ng Diyos na pag kinain nyo yan, kayo'y mamamatay? Magiging Diyos din kayo kapag kinain nyo yan. Nakuha nyo? Magiging Diyos din kayo. So meaning, it's a temptation of actually saying na you will be like God. You will be na someone na kung saan hindi ka na magre-rely kay God. Diyos, meron ba nun? Kaya ko naman na-achieve tong level na to sa work ko. Pwedeng iniisip mo, kaya ko naman to na-achieve tong level na to sa pag-aaral ko. It's because of me. Or perhaps, pwedeng para sa'yo, sa mga achievements mo na meron ka, you attribute it to yourself lang. More on, okay, alam mo na may Diyos, pero you're not living as if there is God and wala kang reliance sa Kanya. That is what? Demonic faith. Ano yung una? Dead faith. Then sunod? Demonic faith. And then next, ito po yung tinatawag na vain faith. Sabihin nga natin sabay-sabay. Vain faith. Now, ang vain faith, mga kapatid, ito yung fruitless faith. Sabihin nga natin, sabay-sabay, fruitless faith. Now, alam niyo po, nung nagbabasa po ako ng Bible, way back nung ako po 13 years old pa lang, ano? Ito po yung isang parang kinatakutan ko na verses sa Bible. Bakit? Tignan niyo po ano. Ang sabi sa Matthew chapter 7, verse 21 to 23. Tignan niyo po, sabay-sabay nating basahin. 21, verse 21 muna. Nailagay ba? Hindi na ilagay. Okay. Ito po yun pa naman yung kailangan natin. Verse 21, ang sabi po ay, hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Lord, Lord, ay makakapasok sa kaharian ng langit. Yung mga taong sumusunod lang sa kalooban ng Ama ko sa langit, ang makakapasok doon. Ano daw sabi? Hindi daw lahat ng tumatawag sa akin ng Lord, Lord. Anyone here calling God His Lord? Diba? Tayo lahat eh. Ang sabi, pero hindi daw lahat ng tumatawag sa Kanya ng Lord, Lord ay makakapasok daw sa kaharian ng langit. Sino lang daw? Yung mga taong sumusunod sa kalooban ng Ama ko sa langit ang makakapasok doon. Now, verse 22. Ito na, basahin na natin. Hindi nyo pala na no? Okay, verse 22. Pakita natin. Sabay-sabay nating basahin. Sabay-sabay. 1, 2, 3, go. Sa judgment day, maraming magsasabi sa akin, Lord, Lord, di po ba nag-preach kami ng mensahe mo, nagpalayas ng mga demonyo, at gumawa ng mga miracles sa pangalan mo? Verse 23, pakita natin. 1, 2, 3, go. Pero sasabihin ko sa kanila, lumayo kayo sa akin ang sasama nyo. Now, ano yung vain faith na ito? Tignan nyo. Balikan natin yung verse 22. Tignan nyo. Ano yung sabi? Maraming magsasabi sa akin, Lord, Lord. Ano yung sinabi nila? Di po ba nag-preach kami? Ano yun? Ano yung pag-preach na yun? It's what? Our works. Yung mga magagandang ginawa nila para sa akin. Maganda ba yun? Gumagawa nun? Amen. Diba? Nagpipreach ng Word of God. It's actually good. Ano pa? Nagpapalayas ng mga... Sino ditong gusto magpalayas ng demonyo? Ayaw nyo magpalayas ng demonyo? Ito, gustong mapalayas ng demonyo. O, wala na, di ba? Okay? Tignan nyo, ano yung mga bagay na ito na binanggit kay Jesus? These are what? Man's efforts, man's works, na hindi actually attributed kay God. Na kung saan, Lord, di ba ginawa namin to? Lord, di ba ginawa ko to? Lahat ng mga to? Remember?
walang makakapasok sa langit na magsasabi na, kailangan po ako makapasok sa langit dahil sa maganda kong ginawa, ang dami kong magagandang ginawa. Remember? Because why? Salvation is by works ba? No, by faith. Kaya next slide please. No one should claim, sa quote natin, no one should claim na siya ay karapat-dapat pumasok sa langit dahil sa kanyang mga gawa at efforts. Kahit po kami, pag humarap na tayo ngayon kay Lord, o bakit ka papasok sa langit? Ay, kasi nagpipreach ako every Sunday. Ganun ba? Hindi. Kapag sinabi ko yun, baka sabihin sa akin, hindi nyo ginagawa yung kalooban ng Ama. Bakit? Kasi, nandoon ka pa rin. Work-based pa rin yung salvation mo. Hindi faith-based. Kaya tinan nyo, tanging si Jesus lang ang daan sa kaligtasan. It is not by our works. Kaya hindi mo mapagmamalaki. Ay, nakapasok ako sa langit kasi ang galing ko kasi. Kasi talagang pinag-igihan ko yung pagpipreach ko. No. It is by what? By our faith. Can you say it with me? Faith. Now, ano yung faith na ito? Now, alam niyo po, ang faith na ito is more than just Jesus dying on the cross. Kasi pwedeng ang faith lang natin, okay, namatay si Jesus para sa akin. Para hanggang doon na lang, no? But how about His resurrection? Yung ginawa natin kanina na Holy Communion, actually, it is a preparation para sa coming ni Jesus Christ. Kaya sabi kanina, sa pag-alaala nyo sa akin. Kasi bakit? Sa tuwing ginagawa natin yung communion, inaalaala natin yung kanyang ginawa sa cross, hindi lang yon, kung hindi yung kanyang muling pagbabalik. Now, what happened on the cross, of course, Christ died on the cross, pero after 3 days, He was resurrected. Ang sabi po ng author ng 1 Corinthians, si Paul, sabi niya, next slide please, sabi niya, at kung hindi muling binuhay si Christ, walang kwenta, pinipreach namin, at baliwala rin ang faith nyo. Kung walang resurrection, bakit? Kasi hindi kinasihan ng Diyos na hindi na-resurrect si Christ. Kung sa demonyo lang yun, bakit mariresurrect? Ba't kailangan ma-resurrect? Ang demonyo ba may power na ganun, ma-resurrect, tapos maging zombie? Ganun ba? Hindi eh. Sa imahinasyon lang naman ng tao yung zombies eh. Kaya kung titignan natin ngayon, the resurrection of Christ itself, it is actually saying na this is a divine thing. Diyos lang makakagawa. Amen? Kaya, totoo yung pinaniniwalaan natin at pinaniniwalaan natin si Jesus kasi bakit siya ay muling binuhay. Nabuhay siya mula sa mga patay. Amen? Kaya ito yung promise sa buhay ng bawat isa sa atin. Pag tayo ay namatay, there will come a time na pagdating ni Christ, lahat ng mga namatay ay muling mabubuhay. That is God's promise sa iyo at sa akin. Sa lahat ng mga sumasampalataya sa Kanya, merong bagong buhay. Amen? Kaya sabi dito ni Paul, baliwala rin ang faith daw kung hindi naman nangyari talaga to. Kaya dapat ang paniwalaan natin is what? The death and the resurrection of Christ. Both yun. Parehas yun. Amen? Kaya ano yung una? Dead faith. Next. Demonic faith. Pangatlo? Vain faith. And then, number 4 ay tinatawag na saving faith. Yung medyo mas malakas. Yung pagsasalita ng na-save, di ba? Come on! Saving faith. Ito yung real faith, mga kapatid. Now, ito ang sabi ng Ephesians chapter 2, verse 8 to 9. Ating basahin sabay-sabay. 1, 2, 3, go! Sobrang bait ng Diyos. Kaya,
Niligtas niya kayo dahil sa faith nyo. At hindi yun dahil sa... Okay, doon muna tayo. Okay, hindi daw dahil saan? Okay, hindi dahil sa works. Ay, nagpray ako. Ay, nagbasa ako ng Bible. Ay, umatin ako ng church, Lord. Kaya po ako naligtas. Hindi. Saan daw? Sa faith. And it is what? Faith daw ay ano ngayon? Regalo ng Diyos. May kakayahan tayo ngayon na manampalataya sa Kanya dahil ito ay regalo niya sa atin. If by hearing the word of God. Now, ano itong bagay na ito, mga kapatid? Bakit sinabi ng ngayon dito ni Paul sa mga taga-Ephesian Church na kung saan hindi daw yun dahil sa sariling efforts? Kasi most of us, kapag sarili nating effort, we will just kumbaga, magmamayabang tayo. Ay, ako ganyan. Ito nagawa ko. With that, there are all good kasi nag-effort ka rin naman. Pero nonetheless, sa harapan ng Diyos, kailangan siya yung mataas. Kasi Diyos siya eh. Whatever we say, He is God. He is the Creator. Amen? Dapat siya yung mataas. Kasi siya na nga yung nagligtas sa'yo. Hindi ka naligtas ng sarili mo. So papasok ka sa langit, hindi dahil sa mga gawa mo. Oy, ang dami kong binigyan ng 20 ng Christmas. No? Oy, alam mo, hindi ko inindyan yung mga inaanak ko. Di ba? Pwedeng ganun yung sinasabi mo. But nonetheless, hindi yun yung paraan para maligtas ang tao. Saan daw? Sa faith. Verse 9, sabay-sabay nating basahin. Hindi yun resulta ng mga ginawa nyo para walang papasok sa langit na nagmamalaki. Walang papasok na, oy, ang tagal ko ng Christian, no? Oy, nabasa ko yung Bible 10 times. Oy, alam mo, ang dami ko nabiling Bible. Lahat ng version, meron akong library sa bahay. Walang ganun. Walang, oy, kumpleto akong attendance. Sa buong isang taon, merong 52 weeks. Complete. Sabi mong ganun, ano? Pero wala may pagmamalaki kay Lord, kahit kanino. Amen? Wala. Kung magawa mo man yun, biyaya lang niya yun. At bunga yun ng faith mo. Hindi yun paraan para makapasok ka sa langit. Amen? Hindi yung sasabihin mo, oy, kompleto attendance ko, AM and PM. Lord, sa langit din, dapat nandoon. Hindi. Amen? It is through faith. Say it with me, faith. Again, faith. Okay? Now, alam niyo po, itong saving faith na to, meron tong 3 level. Okay? What are the 3 levels of saving faith? Kung kanina merong 3 kinds of faith, ito namang saving faith na ito, merong 3 level. Now, hindi ko alam kung anong level ka na dito. Pero hindi tayo nandito na, oy, ganun palang level mo. Kasi at the end of the day, saved naman. Okay? Hindi ka labas dito. Okay? Yun ang mahalaga. Hindi ka part dun sa 3 nauna na kind of faith. Kailangan part ka dito sa saving faith. Pero ngayong nasa saving faith ka, sabi mo siguro, ayan, nasa saving faith ako. Sige, anong level na ba ako? Kasi kailangan, lumalago ka rin. Amen? Hindi ka na natili doon sa level 1. Kailangan nagle-level up ka rin. Sabi mo sa katabi mo, kailangan nagle-level up ka rin. Hindi pwedeng nananatili ka sa mababa. Okay? Now, pakita natin, the first level of faith is called the weak faith. The weak faith. Sabihin nga natin sabay-sabay, the weak faith. Now, alam niyo po,
Sa Romans chapter 14, next slide please. Next slide please. Sa Romans chapter 14, pag binasa niyo po yon, verse 1 to 23, si Paul from verse 1, sabi niya, yung mga mahina sa pananampalataya, weak sa faith, i-welcome niyo sila. Paano daw naging weak? Kasi, ang nangyari kaya sila tinawag ni Paul na weak yung faith kasi puro away-away. Saan away-away? Sa dapat gawin na hindi naman talaga dapat pag-awayan. Nakikipag-away sila saan? May mga grupo ng mga Kristiyano na sinasabing dapat vegetables lang daw yung kinakain, mga vegetarian, no? Tapos meron din naman mga nagsasabi na dapat daw hindi daw vegetarian yung yung iba. Kasi nilinis naman ni Lord lahat ng pagkain. So, gano'n na nangyari. Ngayon, nag-aaway-away sila. Hindi kailangan lahat gulay tayo. Sino mga gusto ng gulay dito? Mga ayaw ng gulay. Dami rin, ano? Sino gusto ng lechon? Pag lechon na, ano? Now, ito nangyari ngayon sa church, sa Roman church. Nagkaroon ng pag-aaway-away. Maging sa mga basic lang na teachings sa Bible na hindi naman dapat pag-awayan. Nagkakasundo sila sa salvation. Meron silang saving faith, pero weak pa lang yung faith nila. Bakit? Kasi namumuhay sila in a legalistic manner. Para bang ganito? On the other hand, ang pagiging legalistic din po ay parang routine na lang sa'yo. Dahil kailangan mong gawin, kaya mo ginagawa. Hindi dahil talaga mahal mo si Lord, kaya mo ginagawa. Example, pagbabasa ng Bible. Sabi ng leader mo sa'yo, dapat mag-devotion ka everyday. So nag-devotion ka naman everyday. Nung una, nasa sa puso mo pa, Lord, mahal kita, kaya sige, babasahin ko yung Bible. Pero so on and so forth, na iba na. Ang nangyari, nung nagbabasa ka at nagbabasa, sabi mo na, para may pakita na lang ako kay leader. Kopyahin ko na lang yung nakaraan ko. Kinopya mong ganun, di ba? O kaya para, sige, bawa, message ni Lord. Kung ano yung mensahe ni Lord kahapon, sabi mo naman ulit, kung ano yung mensahe ni Lord kahapon, yun pa din. Parang for the sake lang na meron kang ipakita, kaya mo ginagawa. Yun po yung tinatawag na merong weak faith. Naging legalistic na rin sila. Parang may boundary. Now, kailangan mag-level up. Amen? Sabi sa katabi mo, kailangan mag-level up. Now, ito yung tinatawag naman na level 2, mustard seed faith. Yung kanina, weak faith. Pero ito yung tinatawag na mustard seed faith. Gaano kaliit ang mustard seed? Pakita nga natin. Uy, ganyan. Parang lang, binilog na no? Wala akong sinasabing ganun, Oh. Pero tingnan nyo, di ba ang liit? I-zoom out nga natin. Oh, di ba? Sinong kumakain dito nung yung may mustard na tawag doon? O sa hotdog, di ba? Alam niyo, sabi ni Jesus sa Matthew chapter 17 verse 20, sabi niya, kailangan daw merong mustard seed of faith para masabi sa bundok na lumipat ito sa isang lugar at mangyayari yun. Now, hindi literal. No? Hindi yung literal na, okay, sabihin ko sa Mayon Volcano, lumipat ka dito sa Maynila. Hindi. Hindi mangyayari yun. Hindi yun yung ganun. Kundi tumutukoy po iyon, actually, primarily, dun sa pananampalataya, pagdating sa pagdidil sa hindi magagandang forces. Bakit? Primarily po, tumutukoy yun, yung mustard seed of faith, pagdating sa against the evil one. Ano yun? Nagagawa mo na mag-rebuke o mag-cast out ng devil or demonic spirit. Now, let me tell you, hindi lahat ng nasa mundong ito
ay kalooban ng Diyos. O gumagalaw sa kalooban ng Diyos. Bakit? Kasi meron pa ring will ang tao. Meron pa ring influence ng demonic influence. Kaya si Jesus, di ba sa prayer niya, Thy will be done on earth as it is in heaven. Kung nagagawa na yung kalooban ni Lord, bakit pa siya magpipray ng ganun? Kasi nga, hindi lahat ng nasa earth sumusunod sa kalooban ng Diyos. Kaya tignan nyo, di ba? Pero may naglalakad dyan, inaantok yung driver. Nasalpok niya. Hindi yung sinasabing kalooban ni Lord yun na nasalpok yung tao. Hindi. Di ba? Kasi bakit? There is that will na hindi naman talaga sumusunod. Kaya si Jesus, nung nandito siya sa lupa, nagkaroon ng bagyo, nandoon sila sa gitna ng karagatan at that time, ginising siya ng mga alagad. Jesus, lulubog na tayo. Ang laki ng mga waves. Anong sabi niya sa alon? Tumigil ka. Sa hangin, tumigil ka. At tumigil nga yun. Bakit sumunod sa kanya? Bakit? Kasi hindi naman lahat talaga ng nasa earth sumusunod sa kalooban ng Diyos na buhay. Ngayon, ito ngayon, ano ang faith na ito na mustard seed? Kung ano man yung hindi magandang kalagayan ng tao sa kanyang buhay, or even kung meron mang demonic spirit, susunod sila kung meron kang mustard seed faith. Wala pong kalahati. Ay, parang may faith akong konti. Hindi po, walang ganon. It's either meron ka or wala. Nakuha natin? It's either meron ka or wala. Anyone here nakaka-feel na parang minsan may nagawa ka, parang hindi ikaw yun? Ewan ko kung may na-interview na kayong ganun, ano? Or kahit sa napanood nyo sa GMA News, ABS-CBN noon, nakapatay siya, nakasaksak siya, pinatay niya buong mag-anak niya. Tapos, pag na-interview ng ABS-CBN, ba't mo nagawa yun? Hindi ko rin po alam. Come on, may mga ganon. Bakit? It's a demonic influence sa buhay ng mga tao. And kung ikaw ngayon, you can rebuke it by the name of Jesus Christ. Ang sabi ng Bible, you have that mustard seed of faith. Now, ano nangyayari sa buhay mo, sa family mo? Meron bang routine of cheating? Or meron bang routine of immorality? Anything? Or financial lack? Or kaya laging galit? Alam mo yun? Ang ganda-ganda ng araw mo, talagang parang sinisira lagi. No, parang lagi na lang kailangan, hindi pwedeng maging mahinahon. Lagi na lang kailangan galit. No? Rebuke it in the name of Jesus. That is what is needed. Bakit? If you have that mustard seed of faith. Amen? Kasi bakit? Every knee and tongue will bow in the name of Jesus. Hindi po ang name ni Jesus ay magical spell. Na in the name of Jesus, magkaroon ng iPhone 15. Hindi po. Hindi po. Okay? Kailangan natin maintindihan na the name of Jesus is powerful when it comes to our faith, our trust in the Lord. Na alam natin, meron talagang demonic entities here, pero hindi siya makakakilos sa buhay natin because of Jesus. Because of our faith in Jesus. Kaya ngayon, kapag madilim sa bahay nyo at magsi-CR ka, ganun, di ba? Yung yung pintuan, kahit patay yung ilaw, magagawa mo magawa yung dapat mong gawin kasi kasama mo si Lord. Greater, sabi ng Bible, greater is He that is in me. Sino yung He that is in me? Si Jesus. That's why we accept Jesus in our heart as our Lord and personal Savior. That's it actually. Kaya ngayon, kahit mustard seed yan na faith, sabi ni Jesus, kahit ganyang kaliit, nakikita nyo ba yan? Ganyang kaliit yung faith mo. Yung parang nangangatog-ngatog yung tuhod mo. Pero sige, humaharap ka pa rin sa takot. Akala kasi natin, yung faith, yung parang totally wala ka nang nararamdamang takot, di ba? Yun yung faith, akala natin.
Hindi natin alam, yung faith talaga is kahit meron kang nararamdaman, nanginginig talaga yung tuhod mo, nilalabanan mo. Bakit? Kasi that is the mustard seed type of faith. Amen? It perseveres kahit na merong hindi magandang nangyayari. Kahit maliit yan, faith yan. Kahit maliit yan, totoo yan. Amen? Anihin mo yung napakalaki, peke naman pala. Now, the next type of faith or level of faith na kailangan nating gustuhin din na ma-attain by God's grace ay ano? Great faith. Ano yung number 1? Weak faith, mustard seed faith, and then great faith. Now, ang great faith, makikita natin, actually is twice lang po ito nabanggit in the Bible. Particularly, dun po sa may sakit na servant netong centurion at pangalawa dun sa isang halos mamamatay na o patay na anak ng isang babae. Now, what happens in great faith is this. Ito po ang may great faith. Next slide please. Pag tinignan nyo po, binasa nyo yung Matthew chapter 8 verse 5 to 13, tsaka Luke chapter 7 verse 1 to 10. Ang nangyari po dito sa centurion na ito, let me tell you, siya po, ang background niya, hindi naman talaga siya Hudyo kasi Roman soldier siya. Pag sinabi pong centurion, meron siyang 100 na taong under him. Now, ito po ngayon. Yung centurion na ito, syempre alam niya yung teachings ni Jesus kasi marami rin nakikinig kay Jesus nung time na yon. Now, let me tell you. What happened was, itong centurion na ito, pinuntahan niya si Jesus. At ang sabi niya, Lord, yung servant ko may sakit. Kahit po hindi nyo napuntahan, sabihin nyo lang na magaling siya, alam ko gagaling siya. Sabi ni Jesus, wala ko nakitang ganitong klaseng faith sa buong Israel. Saan niya nakita? Sa isang Gentile. Sa isang hindi naman talaga galing sa bayang pinili. Now, anong klaseng faith yung meron yung centurion? Great faith. Ano yun? Faith na kung saan, kahit hindi mo pa nakikita yung isang bagay, nananampalataya ka, Lord, may gagawin ka. Lord, ano man yung sitwasyon na yon, iniwan ko yung kung ano man nandoon sa bahay ko, ano man yung problema doon, ano man yung pagsubok doon, pero pagpunta ko sa iyo, Lord, alam ko, isang salita mo lang, may mangyayari. That is the great faith na tinutukoy ni Jesus. Kaya pagbalik ng centurion, nagulat siya, pati yung mga alalay niya, gumaling na yung servant niya. Bakit? Kasi pinaniwalaan niya na si Christ, kahit hindi physically, nandoon at pinag-pray, kayang gumaling. Kayang magpabuhay o umayos yung buhay ng isang tao. That is great faith. Now, ito yung gusto natin ma-achieve lahat. No? Meron tayong great faith. Amen? Now, ang tanong po sa bawat isa sa atin, anong faith ang meron ka? Tanong mo katabi mo, anong faith ang meron ka? Review tayo, okay? Ano yung 4 kinds of faith? Una, dead faith. Then next, another kind, demonic faith. Pangatlo, vain faith. And then pang-apat, saving faith. Ngayon, may 3 level ng saving faith. Ano yon? Weak faith, mustard seed faith, tsaka great faith. Amen? Ngayon, mga kapatid, hindi kami nandito sa church para mag-judge na, oy, baka demonic faith ka. Hindi. Kung nakikita mo kung ano yung klase or level ng faith mo sa mga panahon na to, just be transparent to God. Kasi nandito tayo, kasi gusto natin mabago yung perspective natin. Amen? At ganoon din, magkaroon tayo ng bagong pag-iisip na kung saan kailangan abutin ko yung gustong faith, yung dapat na faith na meron ako pagdating kay Jesus. Come on! Amen? Now, sino dito yung alam nyo, meron kayong mga problema sa buhay nyo, any aspect of it,
And then parang feeling nyo, di ba, at times, parang, Lord, kikilos ka pa ba dito? Kaya mo pa bang kumilos, Lord? Sino may mga ganon? Come on. Can you just be transparent and raise up your hand? Come on. Kita ni Lord yan. Now, sa mga oras na ito, I want you to have a conversation with God. Can you close up your eyes? Let's bow our heads to Him. Come on. Sabihin mo sa Kanya ngayon, Lord, ito po yung kalagayan ng faith ko. It may be one of those 4 na hindi part ng saving faith. One of those 3. Pero let me tell you, kapatid, this is your chance to receive that saving faith because it is a gift. Kapag sinabing gift, walang bayad. Pag sinabing gift, binibigay. You have now itong pagkakataon na to na matanggap yung gift. By what? Accepting Jesus Christ in your life. Tayo-tayong lahat. Now, patuloy po tayo sa spirit of prayer. Sa mga oras na to, kung na-feel mo sa heart mo na you need Jesus in your life, walang sapilitan to, mga kapatid. This gift is freely given. Pero, kukunin mo ba? Can we pray to the Lord? Sabi mo lang sa Kanya, Lord Jesus, sa hapong ito, I want to receive that gift of faith. At pinapanampalatayaan kita sa aking buhay. Tinatanggap ko yung ginawa mo sa cross. At ang muli mong pagkabuhay, tinatanggap ko lahat ito. Pumasok ka po sa aking puso. Mula ngayon, tinatanggap kita bilang Diyos at Panginoon ng aking buhay. In Jesus' name. Let faith arise. Let faith arise. I lift my hands to believe again. You are my refuge, you are my strength. As I pour out my heart, these things I remember. You are faithful, God, forever. I lift my hands to believe again. You are my refuge, you are my strength. As I pour